Shoutout kay Katsakino Dokusin, Ronald Verbosidad at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang isang balita natin. Mukhang itong Barangay Ginebra ay naghahanda doon sa posibilidad na baka maging injury prone na itong si Jamie Malonzo. Kaya gusto nilang kumuha ng isang player na makatutulong dito sa kanilang wing position. At ang tinutukoy natin ay itong si Ken Taffin ng Phoenix Fuel Masters. Itong si Taffin na isang wingman, power forward, pwede ring stretch for small forward na may 3-point shooting. Magiging magandang addition to dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali, lalo na at kung extended yung period na pahinga na kinakailangan nitong si Jamie Malonzo. Kung sakaling mangyari yan, makikita natin dito na itong si Jamie Malonzo ay pwedeng magpahinga kung merong Ken Taffin itong Barangay Ginebra. Kapag ganyan na naging sitwasyon, makikita rin natin na itong Phoenix kinakailangan mag-decide kung tatanggapin nila ang magiging trade offer ng Ginebra. Ngayon, sino naman kaya pwedeng ibigay ng Ginebra? Well, ang sasabihin ng iba, pwede ito si Raf Ku. Kaya lang baka magdalawang isip ang Ginebra na ibigay ito si Ku dahil napakahusay ng nilalaro nito ngayon. Ang sa tingin ko, pwede dyan itong si Sydney Onwubere na maganda rin ang pinapakita. At kung makuha itong Phoenix si Onwubere, magkakaroon na sila ng isa pang big man kasama itong si Jason Perkins. Kaya sa tingin ko, pwede yan. Ngayon, kung gusto pa ng Phoenix ng iba pang players, pwede rin isama yung ibang bench players ng Ginebra katulad ni Jason David o di kaya naman baka ito si Jeremiah Gray. Hindi natin masabi, depende yan kung kailan ito makare-recover. Sa ngayon, itong si Ken Taffin, magiging bagay yan sa sistema ni Coach Tim Cone dahil ito ay matangkad, mahaba yung galamay nito at mahusay din sa 3 points at yan ang kinakailangan ngayon nitong Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, pwede itong si Ken Taffin dito sa Gene Kings. Samantala naman, itong Meralco Bulls, siguro alam na ninyo yung balita na tinanggihan nila yung trade offer ng Magnolia kung saan ibibigay itong si Apo Tratter para dito kay Raymond Almasan. Dahil sa tingin ng Meralco, mukhang nakalalamang dyan ng Magnolia dahil syempre mas malaki itong si Almasan at skill-wise nakalalamang dito kay Tratter. So tumanggi sila, pero hindi niyan ibig sabihin na wala ng trade na gagawin itong Meralco Bulls. Dahil ang Meralco mukhang gusto rin daw pa-improve ng performance nila. Sabi kasi nung iba, mukhang kinakailangan daw ito si Luigi Trillo ay mapalitan na. Pero mukhang nagdesisyon ng management na bigyan pa ng chance itong si Trillo at hayaan nila na ito ay maglaro o mag-coach pa para makita nila kung ano ang kaya niyang ibigay dito sa kanilang koponan. Ngayon, gusto nilang bigyan ng additional players itong si Trillo na magagamit. Ang tanong, sino ba ang pwede nilang makuha dyan? Well, ang kulang ngayon sa Meralco sa tingin ko ay isa pang scorer, lalo na kung mawawala itong si Chris Newsome. Pwede nilang kunin dyan, of course, itong si Shawnee Winston ng Converge Fiber Xers na ino-offer na sa trade ng Converge. So sa tingin ko yan, pwedeng kunin yan nitong Meralco Bulls. Plus, tignan natin kung makukuha nila itong si Reynang Batak mula dito sa Blackwater Bossing. Alam natin mahusay din yan na pwedeng magamit ito si Coach Luigi Trillo. At medyo long shot ito. Pero malay natin baka ito si Mikey Williams. Kung hindi sila magkaayos ng TNT, baka po pwede siya dito sa Meralco. Siyempre, MVP group din itong Meralco, pero baka naman change of scenery lamang ang kinakailangan nitong si Mikey Williams. At kapag napunta siya dyan sa Meralco, ay maging maganda na ang takbo. Pero, kung hindi man si Mikey, nandyan nga itong si Reynang Batak plus itong si Shawnee Winston na pwede nilang kunin. Ngayon, kung big man naman ang hinahanap nila, ito si Christian David nandyan sa Blackwater. Kaya sa tingin ko, hindi magkakaproblema itong Meralco Bulls kung talaga naghahanap sila ng mga players na pwedeng makuha.